was rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. There is nothing stronger of the wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, wash me white. You have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to
Praise. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At next week po ay church anniversary na po natin. Hindi po ba kayo nagagalak? Opo, no? At after po ng church anniversary natin ay June na po, no? Nakakalahating taon na po tayo. Napakabilis po talaga ng panahon. Bago man pa tayo dumako po dyan, no? Tayo muna po ay tumungo po sa pag-aaral po nating banal na salita, ating Panginoong Diyos. At bago po yan ay muli po na inihayaan ko po bawat isa na tumayo para po bigkasin muli ang ating pong confession of faith. Basahin po natin to ng sabay-sabay ng may pagtitiwala po no, sa ating Panginoon. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day he rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. Makaupo na po ang bawat isa. Salamat po sa pagkakabigkas po ng ating pong sa confession of faith. Sabi nga po kayo, napakabilis po ng panahon. Parang next week po ay kalahati na po tayo ng taon, June na po. Pero ganun pa man, patuloy po tayong maglingkod po sa ating Panginoong Diyos pamagitan po ng pag-aaral po natin ng banal na salita. Ngayon po ay pansin na panay ulan na po ngayon, para tuwing hapon ay umuulan. Umulan ba kahapon? Baka sa ibang lugar, parang nagdidilim sa ibang lugar. Pero parang tuwing hapon ay lagi nagdidilim at lagi po umuulan. Yung isang araw ay ang lakas ng ulan, no? Parang waterfall po yung CR natin. No? Baka magulat po kayo pagpasok ng CR natin, inaayos po yung CR natin kasi nasira po yung ating pong alulod. Ay ating pong inside gutter po ay nasira, ay inaayos po natin. Baka magulat kayo. Baka kala nyo see-through. No? Baka kala nyo see-through na yung CR po natin. Pero inaayos pa po natin. Pero ganun pa man, no? Sabi nga ay panay po ulan ngayon at panay po sobrang init. At kapag umulan naman ay sobrang lakas ng ulan at makainit, sobrang init naman po. Parang abnormal na po talaga ang panahon natin ngayon. Pero sa tingin niyo po ba, no? Ito ba ay, ngayon lang po ba ito nangyayari? O ito ay cycle na lang no, ng mundo natin, no? Cycle na lang ng pang-araw-araw nating pamumuhay o hindi man tayo ay ito ay nangyayari sa ibang panahon. Hindi lang po sa panahon natin kasi nagreklamo tayo. Parang napakainit naman ngayon. Hindi kagaya noon na medyo presko, medyo maalwan. Hindi kagaya ngayon na sobrang init. Parang kinukompare natin ngayon at sa ibang panahon, sa panahon ng kabataan natin, parang ibang-iba sa panahon natin ngayon. Yung ba ay magkaiba o same lang po yung pangyayari po no, sa ating buhay. At ganoon din po, no, maging sa araw din pong ito. Tayong lahat po ngayon ay narito ngayon. Bagamat mainit, pero nagtsatsaga po tayo na maupo dyan, makinig, at sama-sama po tayo nag-aaral ng salita po ng ating Panginoon. May isang question lang po ako na sabaw sa po sa atin. Bakit po tayo narito ngayon? Ano po yung layunin natin? Bakit tayo narito sa oras na ito? At sama-sama tayo ngayon sa ganitong gawain. At ano po ba yung layunin ng buhay, na buhay na meron tayo ngayon? Ito ba ay natanong natin sa ating mga sarili? Ano ba yung layunin ko sa buhay na ito? Bakit ba ako binigyan ng ating Panginoong Diyos ng buhay na kagaya nito? At ano yung layunin ng Diyos sa aking buhay? At ano yung layunin ko sa buhay na ito?
No, yun po yung ating pong tatalakay, ating pong titignan, yung purpose po no, ng buhay na meron tayo ngayon. Para saan po ba natin ito ipinapagamit? O para saan ba natin ito ginagamit, itong buhay na hiram na ibinigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos? Tandaan po natin, ito ay hiram na buhay. Pag nangihiram po ba tayo, iniingatan ba natin? Di ba pag nanghiram tayo ng isang bagay, dapat maibalik natin to sa kanya, sa may-ari ng kung paano siya hiniram, ay ganun-ganun din po natin siya ibabalik. Kumari nga, kapag nasira ang atin, di ba? Pagka nabasag natin o nagasgasan, gusto natin palitan ng bago kasi ayaw natin ibalik to ng sira. No? Kaya yung hiram na buhay na meron tayo ngayon, paano po ba natin ito ipinapagamit? O ano yung layunin natin sa buhay na meron tayo sa mga oras na ito? Tayo po muna ay makibukas sa mga ngaral. Ecclesiastes chapter 1 verse 1 to 11 po tayo ngayon. Mga ngaral, Ecclesiastes chapter 1 verse 1 to 11. At tayo pong lahat ay tumayo para po sa pagbabasa ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Basahin po natin ito ng sagutan. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, at sa last verse po sa verse 11 ay sabay-sabay po tayo. Ecclesiastes chapter 1 verse 1. The words of the teacher, son of David, king in Jerusalem. What does man gain from all his labor at which he toils under the sun? The sun rises and the sun sets and hurries back to where it rises. Verse 7, all streams flow into the sea, yet the sea is never full. To the place the streams come from, there they return again. Verse 9, what has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Altogether, there is no remembrance of men of old, and even those who are yet to come will not be remembered by those who follow. Tayo po pasamandaling manalangin. Salamat, Panginoong Diyos, sa pagkakabasa ng ipong banal na salita. Kami dumadalangin na patuloy itong pagpalain Panginoon, ng mga salita mo na aming nabasa at maging aming pag-aaralan sa oras na ito. Tulungan mo kami na maunawaan namin, Panginoon. Give us, Lord, the illumination to really comprehend your word today. At sa inamin pa tayo pinagkakatiwala ang araw na ito, ang banal na gawain na ito, at ang pag-aaral ng itong banal na salita. Sa inamin tinataas, pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Ang panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Makaupo na pong bawat isa. Life under the sun. Kaya napakabilis po ng panahon, napakabilis po ng oras, at talagang sabi nga, dapat nagdo-double time na po tayo ngayon kasi hindi po natin namamalayan na lumilipas na po pala ang panahon, lumilipas na ang mga bagay-bagay at kagaya sa ating mga anak, hindi natin namamalayan na yung mga anak natin ay mga dalaga na pala. Hindi natin namamalayan na anak natin ay malalaki na. Hindi natin namamalayan na anak natin ay dati ay gumagapang pa lang, ngayon ay nagpapaalam na mag-aasawa na. So, ganun po kabilis ang panahon. Pero ang tignan po natin dito ngayon ay yung sinasabi natin yung buhay ng tao na meron tayo ngayon o yung buhay na meron ka ngayon, ano na po yung layunin? No? Layunin po ng ating Panginoong Diyos sa buhay po na yan. At sa atin po, kung naisip po natin na ano ba yung layunin ng ating Panginoong Diyos? O ano yung layunin ko sa buhay na ito, personal? Ano yung gusto mangyari po no, sa atin o ng ating Panginoong Diyos sa buhay na meron tayo na ipinahirm niya po sa atin. Dito po sa Ecclesiastes, makikita po natin
isa po sa, sabi natin, mahirap na aklat po no, sa Biblia. Kapag binasa po natin siya ng buo, ang unang magiging thinking natin dito ay negative. Pangit ang magiging conclusion natin sa mga pagbinasa po natin kasi lahat ng talata ay mayroong tinatawag na meaningless. Vanity, vanity, meaningless, meaningless. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Walang kabuluhan ng mga bagay-bagay. Walang kabuluhan na nangyayari dito sa mundo natin. No? Meaningless, meaningless says the teacher. Puro walang kabuluhan na makikita po natin dito sa mga talata pong ito. Pero ano po ba yung gustong iparating po dito sa atin? Nito pong manunulat, ito pong writer na si writer? Solomon. Si Haring Solomon. Kilala po natin si Haring Solomon na isa sa pinakamatalinong naging hari po na nabuhay no, sa mundo. Isa sa pinakamatalinong hari. Saan po nanggaling kayong katalinuhan? Ito ibigay po no, sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Kung pinapili siya between wealth and wisdom, wisdom ang pinili niya. At sa atin ngayon, kung papipiliin tayo, wealth o wisdom? Piliin talaga natin wealth. Kasi ayan na yan, no? Ayan na, nandyan na, wealth na, kayamanan na. Pero wisdom po yung pinili niya at pinagkulo po sa kanya ng ating Panginoong Diyos. At alam po natin na si Haring Solomon, sa kanyang, sa kanyang buhay, sa una po, no, naging maayos, naging maganda yung kanyang pamamalakad. Sabihin, at the end ng kanyang buhay, bago pa man siya mamatay, sa kanyang pagtanda, ay medyo nagkaroon po siya ng problem. Nagkaroon po siya ng mga hindi magandang pangyayari po sa kanyang buhay. Sabihin po natin na nagsimula siyang maayos, nagsimula siyang maganda, pero at the end, no, before mag-end ng kanyang buhay, ay hindi po naging maganda ang naging kalalagayan niya. Siya po ay, no, dahil sa kanyang katalinuhan, dahil sa kanyang karunungan na bigay sa kanya natin Panginoong Diyos, ay ito po ay naabuso niya. Naabuso niya po yung karunungan na meron po siya na ibinigay po sa kanya ng ating Panginoong Diyos at doon sa karunungan niya, kaya nga po siya nagkaroon ng napakaraming asawa. 700 yung legal wives at 300 po yung concubines. Pero ano po hindi po ibig sabihin ng concubines sa Tagalog po ay, ano sa Tagalog po? Pangit, no? Yung concubines. Sa Tagalog po ay letter K, no? Letter M na lang sa English, no? Tama ba? Letter M. Mistress, no? Sa Tagalog ay pangit pakinggan. Huwag na po natin sabihin, no? 300 yung kanya naging, sabihin hindi niya naging asawa. Sabi ko na, kabit sa Tagalog, kabit. Mistress, concubine. Pero kung titingnan po natin, hindi po ibig sabihin na marami siyang concubines ay ito ay kanyang pinatulan. No? Hindi po. Ito po ay para mapalaganap lang yung kanyang kaharian. Kinuha niya yung mga prinsesa ng isang kaharian, pinakamagandang anak ng hari, para yung, sabihin yung mag-extend yung kanyang territory. Siyempre kung asawa mo na yung prinsesa ng isang kaharian, eventually mapapasayo na rin yung kanyang kaharian. No, yun po yung strategy po ni Haring Solomon para lumawak yung kanyang kingdom. Hindi po ibig sabihin na marami siyang mga concubines ay, sabi sa salitang kato, pinatunan niya po hindi, no. Yun po para lang po na may extend yung kanyang territory. Hindi lamang po yan. At sa kanyang katalinuhan din, diyan din po tumaas yung mga taxes ng mga tao. Yung tax ng mga tao ay mas mataas ang inimpose ni Haring Solomon kaysa doon sa mga nauna. Kaya nga po talaga yung kanyang kayamanan ay mas lalong lumaki, dumami. Kaya isa rin po yan sa naging problem po nung kaya nga po nagkaroon ng great divide, nagkaroon ng great division po yung Israel. Kaya po siya nahati dahil sa reklamo din po ng mga tao na babaan yung tax na inimpose ni Haring Solomon, no, dito sa pamamahala ngayon ng kanyang anak. At hindi lang po yan, maging ang kanyang sabihin yung spiritual life po, na spirituality po ni Haring Solomon ay medyo nagkaroon na po ng nadiskaril. Diyan na po, no, at the end of his life ay yung kanyang mga concubines, syempre, pinagbigyan si Haring Solomon sa kanyang mga hiling, sa kanyang favor.
At sa kanyang katandaan naman ay pinagbigyan din ni Haring Solomon yung kanyang mga concubines na ipagpatayo sila ng mga altar, ng mga rebulto ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Pinahintulutan, pinayagan po ni Haring Solomon. O kaya doon nga po nagalit si Yahweh, doon po nagalit ng ating Panginoong Diyos na sa ginawa po yun ni Haring Solomon. Kaya nga po lumabas po ito nga mga ngaral at nakita niya ang kalalagayan ng tao. Pinag-aralan niya yung kalalagayan ng tao mula nung siya ay naging hari at dito sa maging malapit na po siyang mamatay. Kaya sabi nga po ni Haring Solomon sa verse 13 ng chapter 1, sabi po ni Haring Solomon, I devoted myself to study and to explore by wisdom all that is done under heaven. O, talagang sinuri niyang maigi ang kalalagayan ng tao. Kaya kung babasahin po talaga natin at nanamnamin natin po yung bawat salita po dito po sa Ecclesiastes, ito po yung naglalarawan po talaga ng tunay na katatayuan ng tao sa panahon po natin ngayon. At yun po yung ating pong natatalakayin. Life under the sun. Ito po yung katotohanan po ng sinasabi po, o sabihin yung observation, yung pag-aaral po ni Haring Solomon na ibinigay po sa kanya ng ating Panginoong Diyos para makarating po sa atin ito pong mga katuruan po nito, itong karunungan po na ito. Meaningless sa ibang salin. Vanity, all is vanity. Walang saysay, walang kabuluhan ang lahat ng bagay, no? Napakawalang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan, no? Sabi ng mga ngaral. Wala ba tayong doon? Wala ba tayong parang disagreement? No? Lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Naranasan ni Haring Solomon ang marangyang buhay. Naranasan ni Haring Solomon ang maraming asawa. Naranasan ni Solomon ang maraming kayamanan. Siya ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa sa panahon po niya. Lahat ng bagay ay nasa kanya na po. Pero sinasabi niya pa rin ay lahat ay walang kabuluhan. Samantalang nasa kanya na lahat ng bagay. No? Kaya yun po yung ating pong titingin, yun po yung ating pag-aaralan. Bakit sinasabi po ng mga bagay po na ito? Una po sabi po sa verse 1 to 3, this the person who investigates. It's si Haring Solomon ang mismo ang he devoted himself to study. Pag-aralan ito nga nangyayari po sa kanyang paligid, lalo na po ito nga kalalagayan po ng tao. At titignan po natin dito yung layunin. Yung layunin mo o yung layunin natin Panginoong Diyos sa buhay na meron po tayo. Ito ba ay tumutugma sa layunin mo, sa layunin ng ating Panginoong Diyos? Sabi po dyan ng mga ngaral, meaningless. Everything is meaningless. Lahat ng bagay ay walang kabuluhan. The word of the teacher, son of David, king in Jerusalem, hindi man po literal na binanggit po si Haring Solomon, pero isa lamang po pinapatungkol, son of David, king in Jerusalem. Sino ba ito nga anak ni David na hari, no? Naging hari ng Jerusalem. Si Haring Solomon. Wala pong iba. Si Haring Solomon po, siya po yung anak ni... Kayo anak po si Haring Solomon? Kayo yung babae? Siya po yung anak ni David kay Bathsheba. Yun po yun, no? Meaningless, says the teacher. Utterly meaningless, everything is meaningless. Everything is meaningless. Lahat ng bagay ay walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. That life is passing quickly. Nagpapakapagod ka ng gusto sa pagtatrabaho sa mundong ito. Ngunit para saan ba ang mga pagpapagod na ito? Nagpapakapagod. No? The life is passing quickly and the profit of hard work. Itong buhay na meron tayo ngayon ay napakabilis. Ito yung sabi na parang vapor lamang po tayo, para tayong asok, para tayong usok, para tayong halaman, para tayong damo dyan sa parang ngayon ay malusog, kinabukasan na nalalanta, parang aso na ngayon ay narito, kinabukasan, mamaya ay wala na po. Ganon kabilis ang buhay ng tao. That life is passing quickly. Nawa ay malaman po natin, maunawaan natin ang buhay na meron tayo,
Bagamat umabot tayo ng 100 years old, yan po ay napakaikli. Napakaikli po ng buhay po na yan kung tayo umabot man ng 100 years old. How much more yung 60, 70, 80 na namatay? Talagang sinasabi po ng mga aral na napakaiksi po ng buhay ng tao. At yung pagpapakapagod po natin, sabi dito na, saan ba napupunta ito? Para saan ba yung pagpapagod po natin? Yung pagpapagal natin sa trabaho. Yung ginagawa natin araw ang gabi. Ginagawa natin araw ang gabi at ang gabi naman ay araw. Yung mga night shift po dyan, walang tulog. Para saan po ba yung pagpapagal po natin? Yung sobrang pagtatrabaho po natin. The profit of hard work. Ano po ba yung nakuha po ba natin? Sabi ng mga ngaral. Kayod ka ng kayod, trabaho ka ng trabaho, pero pag sahod mo, wala din. Paglagay daw sa bulsa mo, butas yung bulsa. Ibig sabihin, wala din. Ubos din. Ibig sabihin, saan napupunta? Saan napupunta yung mga pinagpapaguran po natin? Saan napupunta yung pagpapagal po natin? Sabi ng iba, di ba? Sabi ng mga mothers natin, dumadaan lang daw sa palad yung sweldo na kailangan mga mister. Parang ano lang, no? Para ATM lang, no? Pagdaan sa palad nila, ano? Kaya sabi na parang ano lang daw yan. May nagsasuggest nga pala, di ba? Yung 1,000 daw, di ba? Papalitan ng pagong yung ano ron, yung picture. Hindi na daw agila. Ano ba agila? Yung plastic na 1,000 natin. Hindi na raw agila nga ilalagay doon, sabi ng iba. Ang gusto nila pagong ang ilagay. Kasi agila daw kasi, ang bilis daw kasi lumipad. Pag dapo pa lang sa kamay daw ng mga nanay, lumilipad na daw yung agila, yung 1,000. Pero kung pagong daw ang nakalagay doon, at least medyo mabagal-bagal daw. Mabagal ang usad ng pera. No, ganun kabilis yung mga bagay na nangyayari po sa atin, bagamat pinagpapaguran po natin ito ng husto. Pero bakit ganun? Parang nauuwi ito sa wala. Bakit parang lahat ng pagpapagal natin sa mundong ito ay nauuwi sa wala? Wala tayong nakikita. Wala tayong na-accomplish ng mga bagay. Kasi ito'y nauuwi sa wala. Nagpapakapagod ka ng gusto sa pagtatrabaho sa mundong ito. Ngunit para saan ba ang mga pagpapagod na ito? Danas na danas po natin yan. Na lahat ng mga pagpapagal natin sa mundong ito, lalo sa ating mga trabaho. At anong sipag natin sa trabaho, eventually, minsan, sinisipa tayo ng management. Kahit gaano ka ka-devoted sa trabaho mo. Minsan, magkamali ka na ng isa, sipain ka na, hindi ka efficient and effective. Papalitan ka na namin. O kahit anong sipag natin, kahit anong pagpupursige natin, ay tayo ay hindi kinakitaan ng maganda ng management. Kahit na maubos na yung lakas mo, magkasakit ka sa pagtatrabaho, ayaw ka pang pag-live-in, ayaw ka pang pagpahingahin, hanggang sa magkasakit ka na, ma-hospital ka na, doesn't matter sa kanila. Kasi kaya naman nila tayong palitan sa trabaho. Kaya nila magpalit ng ibang mga tao sa trabaho, pero tayo, andun, nakaratay, dahil may karamdaman. Dahil sa sobrang pagpapakapagod, sa sobrang pagtatrabaho. Isa po yan sa mga, ilan lang po yan sa manahita po nito po ni Haring Solomon sa kanyang pag-observe, sa kanyang pagmamatsyag sa mga taong nakapaligid sa kanya, sa kanyang talambuhay, yan po nakita po niya at nagsasalarawan din po yan ng buhay po natin sa mga oras po na ito. Tayo po ay, ang buhay natin ay maiksi lang. Totoo po yan, that life is passing quickly. The profit of hard work. Anong profit of hard work? Wala. Kasi pinauwi lamang sa wala. Totoo po yan sa panahon po natin ngayon. And everything is meaningless sa panahon po natin ngayon. Yun po yung sisay po ito ng mga ngaral. The question is, ganito din po ba natin tinitignan yung buhay na meron tayo ngayon? Ganito ba natin siya, ganito ba tayo nag-observe sa mga kalakaran po sa mundo po natin ngayon? Kasi ngayon, sa totoo lamang po, hindi na po Bible ang nagiging, ang nagiging sentro
ng pag-aaral, sentro ng sentro ng correction, sentro ng encouragement, sentro ng lahat bagay. Hindi na po Bible sa ngayon, sa totoo lamang po. Ang naging sentro na po ngayon ng kalakaran ay social media. Kung ano yung tinuturo ng social media, yun na yung naging norms. Na kahit nataliwas sa sinasabi po ng Biblia. Kaya marinig mo, sabi ng ito yung ng TikTok. No? Dati FB. Dati YouTube. Ngayon, naging FB. At ngayon ay TikTok na. Sabi ng TikTok ganito Ito yung napanood ko sa TikTok. Ito yung trending ngayon. Ito yung in ngayon. Lahat ngayon ay nakafocus sa social media. Ang lahat ng katuruan ngayon nakafocus sa social media. At sabihin, nadidisregard na yung salita po ng ating Panginoon. Nadidisregard na po yung banal na kasulatan, yung Biblia na hawak po natin ngayon, which is wrong. Ang sentro dapat nating pag-aaral, ang sentro po ng ating buhay, ay nakasentro po dito po sa salita po ng ating Panginoon Diyos. Na makikita po natin sa Biblia na hawak po natin. Sabi po sa verse 4 to 7, sabi po na yung mga ngaral, patuloy ang pagpapalit-palit ng mga lahi, ngunit hindi naman nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at patuloy sa paglubog. Pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihip patungong timog, patungong hilaga, papuntang hilaga, buong araw na paikot-ikot. Verse 7, lahat ng tubig ay umuuwi sa dagat, ngunit hindi ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. No? This is the endless cycles of creation. Endless cycle. No, paulit yung mga paulit-ulit na nangyayari po sa sa nilikha po ng ating Panginoon Diyos. No? Generations come and generations go. Yung henerasyon noon, dumating at lumipas, hanggang sa generation natin ngayon, dumating tayo sa henerasyon ito at tayo po lilipas din po dito po sa henerasyon na ito. Pero sabi dito ng mga ngaral, ngunit ang daigdig ay mananatili, hindi nagbabago ang daigdig. Nandito pa rin daigdig na kinabibilangan po natin. Mawawala man tayo dito sa henerasyon na ito. Mananatili ang daigdig. And humanity is transient, but nature is permanent. Sabi po dito. No, yan po ay, kung titingnan po natin, para po siyang kabaliktaran doon sa original plan ng ating Panginoong Diyos. Sa ngayon po, namamatay ang tao. Pero nanatili ang nature, nanatili ang daigdig. Nanatili ang buhay ang daigdig at yung tao po ay namamatay, come and go. Doon po sa original plano ng ating Panginoon, doon sa kanyang unang plano na nilikha niya sina Eva at Adan na perfect, supposed to be sila dapat mamamatay. Yung nature ang mamamatay. But sina Eva at Adan ay hindi po mamamatay. But nung pumasok po yung sin, nung pumasok ang kasalanan, dito na po nagkaroon ng problema. Parang nabaliktad na po ang sequence. Mamamatay na ang tao at mananatili itong daigdig. Yung pisahe na, generations come and generations go. At meron po katotohanan na binabanggit po ito ang mga ngaral. Hindi po siya gumraduate ng PhD. Wala po siyang doctorate. Wala po siyang masteral. At hindi din po siya nag-DOST. Pero ipinaalam sa kanya ng ating Panginoong Diyos yung sabihin natin mga pangyayari sa paligid po natin. This is about science. Sabi ng mga ngaral, the circle of the sun. This is the endless cycle, endless cycle of creation. The circle of the sun. The sun rises and the sun sets. Nakita niya at pinag-aralan niya itong pag-ikot ng mundo po natin dito po sa sun. Ang sun ay naka-steady siya, di ba? According to science. At yung earth natin ang umiikot. Yan po yung napag-aralan, the circle of the sun. Tayo umiikot sa araw. The sun rises in the east, runs across the heavens apparently, and sets in the west. Saan po ba sumisikat? East. Ano yung east?
silangan kanluran, no? Gitnang Middle East, o gitnang silangan. Silangan, east, silangan. At siya ay lumulubog saan? Sa kanluran. Tama po ba? According to science, ay tama po yun, no? Na sumisikat ng araw dito po sa kanluran, silangan, at lumulubog po siya dito sa kanluran. No? The circle of the sun. Then he speaks of the circuit of the winds. The wind blows to the south and turns to the north. No? Yung pag-ikot po ng hangin. Kaya kung pausin po natin yung mga bagyo, tornado, dumadating po sa bansa po natin, sa lugar po natin. No, yun po yung circle of, circuit of the winds po yun, yung umiikot na hangin. Kahit po yung hangin po natin, hindi natin naramdaman, umiikot po yan. Saan dito po nanggagaling daw yan? The wind blows to the south, wala sa baba, patungo pataas po yan. And turns to the north. Wala pa po siyang aparato. Wala pong modern gadget si Haring Solomon para i-check niya itong gauge ng hangin kung saan nanggagaling. Pero alam niya po, no? And the circuit of the evaporative cycle. Sabi po dito ng mga ngaral na lahat ng tubig ay umuwi sa dagat, ngunit hindi ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan, no? Diba? Yung tubig sa ilog, tubig sa batis, saan po ending po niyan? Lahat po yan ay ending sa dagat. Lahat po yung nagsasanga papunta pong dagat. Lahat ng tubig po na umagos dito sa atin ay patungong dagat. Pero sabi ng mga ngaral, bakit hindi napupuno ang dagat? Bakit hindi napupuno ang dagat? No, sa kanyang pag-aaral, at magaling po talaga ang ating Panginoong Diyos. Yung systematic evaporation. Inaakyat yung mga water droplets, inaakyat papuntang ulap, then yung ulap naman yung nag-dispense doon sa kapatagan. At yung kapatagan, kapag umagos yung tubig, papunta ulit na dagat, yung dagat naman ay mag-evaporate ulit, papunta, cycle, paikot-ikot. That's the endless cycles of creation. Yan po ay ipinaalam kay Haring Solomon ng ating Panginoong Diyos. Maging sa buhay din po natin. Yung paikot-ikot na cycle ng ating pong buhay. Hindi po ba natin napapansin? Ang tao hindi nawawalan ng problema. Pero yung problema na meron po tayo, ito po ay natatapos din parang bagyo. Pagdaan ng bagyo, pagtapos ng bagyo, although destructive, pero natatapos. Sa atin, lagi natin sasabihin, Lord, bakit hindi natatapos ng problem ko? Matatapos din yan. Yung po yung cycle, no? Cycle po ng buhay po natin na nararanasan din po natin. Generation comes and generations go. Lahat po yan ay lilipas din. At ito pa mga struggle na pinagdadaanan ng iglesia din po natin, ito ay lilipas din po ito. Eventually, lilipas din po ito. Hindi po ito mag-i-stay. Hindi po ito mananatili. Dahil yan po ay nasa plano po ng ating Panginoong Diyos. Na kailangan natin maranasan ng isang bagay para tayo lumago sa pananampalataya, para tayo lumago, no, sa buhay na meron po tayo ngayon, para mag-level up yung ating mga pananampalataya. Kaya yung mga nangyayari po sa ating buhay ngayon, alam po yan ng ating Panginoong Diyos. Ano man yung pangyayari sa ating buhay, pangit man yan o pangit man sa paningin natin, hindi man siya sa tingin natin, hindi siya okay, but at the end of the line, at the end of the tunnel, maganda po yung kalalabasan po niyan. Maganda po ang kahihinatnan po niyan. That's the endless cycles of creation. No? Kaya pinapakita din po ito no, na kung ano yung nangyayari sa kapaligiran po natin, ay same din po yung mga nangyayari po sa ating mga buhay. Cycle ng buhay. Kaya kung titignan din nga po natin, sinasabi din po ng mga ngaral dito po sa chapter 3, no? There's a time for everything, in a season for every activity under heaven. A time to be born, and a time to die, a time to plant, and a time to uproot, a time to kill, and a time to... This is the opposite. This is the black and white. This is the cycle of life. So, ganun din po yung pangyayari din po sa ating buhay. Pero hindi po ito negative.
Hindi po ito pangit na dapat natin tignan. Although sinasabi ng mga aral is everything is meaningless. Bakit kaya niya laging sinasabi na everything is meaningless? Meron siyang dahilan. Bakit sinasabi na meaningless ang lahat ng bagay? At the end of this sermon, makikita po natin bakit sinasabi po yan ng writer. Then, third, the sense of restlessness. Sabi sa verse 8 to 11, ang lahat ng bagay ay nakababagot. Hindi makayanang ipaliwanag. Walang sawa ang paningin ng tao. Walang tigil ang kanyang pakinig. Ang naganap noon ay nangyayari rin ngayon. Ang mga nagawa noon ay magagawa rin ngayon. Walang bagong pangyayari sa mundong ito. Ang sabi ng iba, hali kayo, ito'y bago. Ngunit naganap na iyon noong di pa tayo tao. Hindi na maalala ang mga nauna at ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. It's the sense of restlessness. Nakakabagot. No? Sabi ng mga aral. Hindi makaya walang sawa ang paningin ng tao, walang tigil ang kanyang pakinig. Lahat ng bagay ay nakababagot. No? Ngayon, tignan po natin ito yung human experience po. No? This is the search for satisfaction. This is the search for satisfaction. Human desires never satisfies. Yung mga bagay na gusto po natin, yung mga bagay na pinakamimiti po natin, ito yung mga bagay na nagsasatisfy sa atin, eventually, o dating ang time na hindi na po tayo masasatisfy dyan. Human desires never satisfies. Dahil ang tao ay walang kakontentuhan sa buhay. Maging si Haring Solomon, hindi po siya nakontento sa kanyang buhay. Sa kanya na po ang lahat, pero parang may kulang. Nasa kanya na po ang lahat. Sabi kata ni Dennis Padilla. Daniel Padilla. Sabi ko, Dennis Padilla. Sorry po, Dennis Padilla. Sabi po, Daniel Padilla, di ba, nasa iyo na ang lahat. Wag, pasok ka na kumanta, parang nasisira yung araw ko sa iyo pagka kumakanta ka, no? Human desires never satisfies. Wala pong kakontentuhan itong mga tao. Wala po tayong kakontentuhan. Sa totoo lamang po. Dati sasabi natin, magkaroon lamang ako nito, kontento na, buo na ang araw ko, kumpleto na ang araw ko. Pero kapag sa'yo na yun, ilang oras, ilang araw lang, wala na. Parang nag-subside na agad yung eagerness mo. Lord, bigyan mo lang ako ng ganito. Gagawin ko to. Lord, magkaroon ako ng ganito. Okay na ako. Pero pagka na-achieve na natin, nakuha na natin mga bagay, wala, biglang magsasubside. Kahit po yung mga tao na nagcha-champion po sa mga events, nagcha-champion sa mga sports, intervene niyo po sila na after nilang ma-receive yung award, ma-receive nila yung trophy, ma-receive nila kung ano man yung pinaka-highest achievement nila, tanungin niyo sila kung ilang oras o ilang araw lamang tumagal yung kanilang excitement after nilang ma-receive po yun. Yung iba, sabi nila 2 hours, yung iba, 1 day, iba ay sabi 1 week, after that, wala na. Parang back to normal na. The search for satisfaction. Sabi po ito ng mga ngaral. Walang sawa ang paningin ng tao. Walang tigil ang kanyang pakinig. Walang sawa. Hindi po tayo nakukontento sa mga bagay na meron po tayo. Sabi ng mga ngaral. Noon, sabi natin, di ba, Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho. Magsaserve ako sa iyo. Pero nung binigyan naman ng trabaho, lalo nang nawala sa ministry. Lord, bigyan mo lang ako ng ganito. Gagawin ko to. No, pinagkalooban naman. Wala din. Walang kakontentuhan. Ano man ang meron tayo, hindi tayo nakukontento sa meron po tayo. No, imbis na ipagpasalamat po natin kung anong meron tayo ngayon. At kung anong wala tayo din ngayon, ipagpasalamat pa rin po natin. Hindi po nakasalalay ang ating pasasalamat sa dami ng ibinibigay sa atin ng ating Panginoon.
nakasalalay ang ating pasasalamat dahil tayo ay buhay at patuloy na binubuhay ng ating Panginoon Diyos. Na dapat tayo magpasalamat kasi buhay tayo, humihinga pa tayo. At isa pa yung pagliligtas niya po sa bawat po sa atin. Na dapat nating ipagpasalamat. Bonus na lang po yan kung may mga bagay na ibinibigay pa rin po sa atin na mga material. Human desires never satisfies. Hindi po tayo nakukontento sa anumang meron po tayo. No, nanawa, no? Makontento po tayo kung ano ang pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon. Kung pinagkalooban man tayo ng mga gift o mga talents na magagamit sa iglesia, paggamit po natin sa iglesia po yan. Hindi po natin dapat yan itinatago. Hindi po natin dapat yan wini-withdraw doon sa gawain ng ating Panginoon. Kundi ito ay ipinapagamit po natin. Kasi yan po ay kaloob ng Diyos sa atin para ipagamit sa kanyang ministeryo. Hindi po atin yan. Pinahiram po sa atin yan na para gamitin sa kanyang kapurihan. And there is nothing new. Wala na pong bago. Wala na pong bago sa panahon po natin ngayon. Sabi po ng mga aral, what has been will be again, what has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Sabi sa verse 10, is there anything of which one can say, look, this is something new. It was here already long ago. It was here before our time. There is nothing new. Wala na pong bago sa panahon po natin ngayon. At kung may sinasabi po natin may mga bago po sa panahon po natin ngayon, sabi ng mga aral, nangyari na po yan, naganap na po yan noong una, wala pa man tayo dito. Kung meron pa pong bago na mangyari po sa ating mundo, sa panahon po natin ngayon, lumalabas po yan na mas higit pa sila sa ating Panginoong Diyos. Our God is the great innovator. Yung kanyang ginawa ay hindi na po kayang tumbasan o higitan po ng tao. Kung anong ginawa niya po dito sa mundo, yan na po yun. At wala po tao na mas makakahigit sa ginawa po ng ating Panginoon Diyos. Kung nag-i-innovate ang tao, our God is the great innovator. Hindi po kaya isarpas ng karunungan ng tao ang gawa po ng ating Panginoon Diyos. There is nothing new under the sun. Yung mga nangyari ngayon, nangyari na rin po ito sa nakaraan. Kaya wala na pong bago. Kaya nga, di ba, minsan gino-joke po kayo, di ba, yung cellphone na meron tayo ngayon. Outdated na po yan, di ba? Noon pa man, may text na. May text message na, noon pa man. From the Old Testament, may text message na. At meron na rin tablet before. Kailan ba na-discover yung tablet sa atin? Kailan ba tayo nagkaroon ng tablet? Samantalang si Moses gumamit na ng tablet. Diba? Yung text na meron ngayon, yan po text na rin po before. Kaya nga po, hindi po nakakalungkot, di ba? Yung text message ng cellphone natin ay mas binabasa pa natin kaysa sa text message ng Biblia o text message ng ating Panginoon Diyos sa bawat po sa atin. So, paggising natin, ano yung binabasa natin? Text message. Kung meron nag-message, merong notification. Pero yung notification, text messages ng ating Panginoon Diyos sa Biblia, hindi man lang natin mabuklap, hindi man lang natin mabasa. Kaya paano natin sabihin na nag-i-innovate tayo? Pati masasabi na may mga bagong pangyayari sa buhay natin. Samantala nangyari na pala doong unang panahon. Wala pa man tayo, yan ay nangyari na. And no one is remembered. Ito isa sa pinaka-pangit na kalalagayan ng tao. No one is remembered. Kahit ano ang gawin po natin. Magkaroon man tayo ng rebulto dyan sa plaza. Eventually, darating ang time, darating ang pagkakataon na gigibain yan, itutumbayan at makakalimutan na yung ginawa po natin.
Yan po yung pattern ng mundo po natin. Yan po yung principle ng mundo na meron po tayo ngayon. Sino yung mga great heroes na kilala po natin? Nasaan na sila ngayon? Iba nga nawawala na sa textbooks. Napapalitan na ng iba't ibang mga bagay-bagay. Nakalimutan na natin ating mga ninuno. Nakalimutan natin mga heroes natin in the past. Nakalimutan natin yung mga tao na nagtanggol sa ating kasarian. No one is remembered. Maalala tayo for the meantime, but eventually makakalimutan po tayo. Solomon intends us to feel the futility of ambition in the pursuit of legacy and fame. Our lives are but a vapor, a mist, fleeting. So too is our name. At ano man yung nakadikit, nakaduktong sa ating mga pangalan, eventually, mawawala po yan. May erase po yan sa history. Ano po yung maiiwan? Ang maiiwan lamang po, yung ginawa po natin habang tayo po ay narito sa lupa. Maging yan man ay pangit, maganda, kasalanan man yan o kabutihan, yan yung maiiwan po dito sa lupa. Kapag namatay tayo, ano sinasabi sa atin ng tao? Sa libingan natin o doon sa ating kabao. Ano sinasabi sa atin ng mga tao? Ay, napakabait ng batang iyan. Napakamatulungin yan. Napakagaling yung bata na yan. Kahit na yung pusakal dyan sa kanto, pag namatay, ganun pong sasabihin. Ay, napakabait na bata yan. Kilala ko yan, mabait yan. Hindi yan basta bulero, hindi po. Lahat ng positive ay sasabihin sa iyo kapag ikaw ay namatay. Yan yung may iwan. Pero yung may katotohanan, yung ba yung tunay po ba talaga na may iwan nating legacy po habang tayo ay, nung tayo po ay nabubuhay? No one is remembered. Lahat din po yan ay makakalimutan ng tao. Pag nailibing tayo, after 1 week, medyo masakit pa sa kalooban ng mga mahal sa buhay. After 1 month, medyo maganggang na. And after a year, wala na. Normal na ang buhay ng tao. And after 5 years, wala na. Baka hayaan na lang yung mga buto mo doon sa apartment. 5 years, 5 years kasing buto doon sa apartment. Baka after 5 years, kalimutan ka na. Hindi na kunin. Hindi na i-renew. No one is remembered. But, ang isa sa pinakamagandang bagay dito ay kalimutan man tayo ng mundo. Hindi tayo kailanman kakalimutan ng Diyos. Dahil tayo ay nasa isip, nasa puso po ng ating Panginoong Diyos. Yung kanyang mga hinirang, yung kanyang mga anak, ay mananatili po sa isipan po ng ating Panginoong Diyos. Hindi po yan makakalimutan. Hindi po makakalimutin ang ating Panginoong Diyos. Makalimutan man tayo ng sanlibutan, makalimutan man tayo ng tao, makalimutan man tayo ng mahal sa buhay, makalimutan man tayo ng community, hindi po tayo makakalimutan ng ating Panginoong Diyos. Kung tayo po ay ang kanyang mga tunay na anak. O kaya hindi po natin pwedeng ipagyabang kung ano meron po tayo. Hindi natin pwedeng sabihin na, isasabi sa James chapter 4 na isasabi na bukas sa isang linggo, nagpaplano sila na pumunta doon sa isang lugar. Sabi ni James chapter 4 verse 13, "Come now, you will say, today or tomorrow we will go into such town and spend a year there and trade and make a profit. Yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes." Huwag po natin ipagyabang kung anong meron tayo, kung anong achievement na meron tayo, dahil hindi natin alam kung anong darating bukas. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. O kaya, lagi natin ipagpas sa Diyos ang bukas. Kaya wag po natin ipagyabang po yan. Kaya lagi po sinasabi na, Lord willing,
Huwag sa ating kakayahan. Hindi po tayo nagdidesisyon sa araw ng bukas. Lord willing, mangyari nawa na bukas o sa isang linggo ay makarating tayo doon o makarating kami doon sa lugar na yon, makapagbakasyon, makapag-fellowship. Lord willing, makapag-travel abroad. No? Lord willing, makauwi ng probinsya. Lord willing. Dahil hindi po natin hawak ang bukas. Huwag tayong mag-desisyon sa araw ng bukas. Hindi po natin alam kung ano mangyayari sa atin sa araw ng bukas. Kaya ipagpasa Diyos po natin yan. No? Kaya sabi po dito ng mangaral, everything is meaningless. Everything is meaningless. Basahin ko lang po sa Ecclesiastes chapter 12. Sabi po sa Ecclesiastes 12, verse 13 hanggang 14. This is the conclusion of the conclusion. Sabi po, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Ito na po yung conclusion ng buong aklat. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments. Kaya sinasabi ng mga ngaral, kaya sinasabi ni Haring Solomon na walang kabuluhan ng lahat ng bagay, that everything is meaningless kung ito ay ginagawa mo sa iyong sarili lamang. Everything is meaningless kung ito ay hindi mo ginagawa para sa ating Panginoon Diyos. Wala talagang kabuluhan ang bagay kapag hindi mo ito ginagawa para sa Diyos. Sabi ng mga ngaral, nung siya ay namuhay na may karangyaan, siya ay napawalay sa ating Panginoon Diyos. Kaya naranasan niya ang mga bagay nito na kahit ano pala, kahit anong duno mo pala, kung wala ka naman sa Diyos, vanity, meaningless, walang kabuluhan. Kahit anong yaman mo pala, kung wala ka pala sa ating Panginoong Diyos. Wala palang kabuluhan yung kayamanan mo. Kumakain ka nga pero hindi ka naman nabubusog. Nagtatrabaho ka nga pero hindi mo nalalagyan ng pera mo ng pera ang bulsa mo. Kasi hindi mo yung ginagawa sa ating Panginoong Diyos. Lahat ng bagay na naranasan niya kasi siya ay napawalay sa ating Panginoong Diyos, lahat ng ito ay walang kabuluhan sa Kanya. Dahil ang magpupunan ng kanyang kakulangan ay ang ating Panginoong Diyos. Hindi kayang punan niya ng ating pamilya, hindi kayang punan niya ng ating mga katropa, hindi kayang punan niya ng ating mga kaibigan, hindi kayang punan niya ng ating mga kayamanan. Ang magpupunan lamang niya ay ang ating Panginoong Diyos. Kayong kakulangan sa ating buhay, kahit saan tayo pumunta, hindi natin talaga mahahanap. Kasi yung nagpupuna ng ating buhay, yung ating Panginoong Diyos. At kung wala sa atin ang ating Panginoong Diyos, kulang talaga ang buhay natin. Hindi po tayo complete. Sabi ni Pastor Lee, we are not complete. Dahil ang magpupuna ng buhay po natin na may kulang sa ating buhay, ng ating Panginoon Diyos. Kaya kahit anong gawin po natin, kahit saan man tayo magpunta, although naitatago natin panandalian yung ating kakulangan, pero at the end of the day, pag tayo po'y mag-isa na, doon natin mag-feel the emptiness. Na kulang pala ako kapag wala si Lord. How can we live under the sun if all is emptiness and futility? At maging din doon, kahit dito po no sabihin natin sa New Testament. Old Testament yung binasa po natin. Kasi sa New Testament po, we see that Jesus Christ is the one who redeems us from the vanity under the sun. The meaninglessness under which Solomon suffered. Jesus redeemed us from Solomon's empty world by subjecting himself to it. In his death,
He conquered and made what is broken and crooked. Ang ating Panginoong Jesucristo ang tumubos sa atin, nagligtas sa atin para punan kung anong wala tayo. Para punan kung anong kakulangan po natin. Yung fellowship natin sa ating Panginoong Diyos. Kapag wala po tayo kay Lord, wala po tayong fellowship. Kulang ang ating buhay. Hindi po kayang punan ng anong bagay ang kakulangan po natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya sabihin ko po bawat po sa atin, check po natin kung ano ba yung purpose. Kung bakit pa tayo nabubuhay, bakit nandito pa tayo. Ating layunin natin, bakit tayo narito ngayon. Baka iba yung thinking kaya nandito, baka iba yung layunin kaya narito. Baka iba sa atin, iba yung layunin. Bakit nag-church? Ba't umatin ng ganitong gawain? Nawa, ang bawat sa atin na narito ngayon, na maging isa pong layunin po natin. Na mapunan ng ating Panginoong Diyos ang mga pangangailangan po natin. Ano man ang kakulangan po natin ay mapunan po ng ating Panginoong Diyos. Dahil hindi po talaga kayang punan ng anumang bagay kung ano man ang kakulangan po natin sa buhay. It's life under the sun. Life under the sun. Yan po yung sinasabi po natin kapag wala po tayo sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, paano po tayo dapat mabuhay? The best way to live under the sun is to live in the sun. The best way to live under the sun is to live in the sun. Tayo po'y mabuhay sa paglilingkod po sa ating Panginoong Jesucristo. We can find satisfaction in the Son of God, our Lord Jesus Christ. No, we remember that Jesus Christ has a new covenant. And we can take confidence in the truth that God remembers us. Yan po yung magpupunan ng kakulangan po natin sa buhay. Na dapat tayong mamuhay according to the will of God. Hindi po dahil sa kagustuhan po natin. Sa totoo lamang po, supposed to be, o in reality, ang nagpo-convict sa atin na dumalo sa mga ganitong gawain, hindi lang po dito, sa gawain po ng ating Panginoong Diyos, ay ang Santong Espiritu. Siya po yung nagpo-convict sa atin na dumalo sa mga ganitong gawain. Dahil ito ay isang banal na gawain para sa ating Panginoon. Pero maliban sa banal na Espiritu, kung hindi ang Santong Espiritu na nag-udyok sa atin to come to fellowship sa araw na ito, sino kayang Espiritu yung nag-udyok sa atin upang dumalo rito sa ganitong gawain? Kung hindi naman ang Santong Espiritu ang nag-udyok sa atin. Baka ibang Espiritu po yung dala-dala po natin para pumunta rito, para dumalo sa ganitong gawain at hindi po talaga makipag-fellowship. But may ibang agenda na dala-dala. Nawa, Santong Espiritu ang nag-udyok sa atin, nagdala sa atin dito, para tayo po ay tunay na makapag-fellowship in one accord. The best way to live under the sun is to live in the sun. No? Kaya ulit ko sabi po ng mga ngaral, lahat ng bagay ay walang kabuluhan kung wala ka naman sa ating Panginoong Diyos. Ang lahat ng bagay na nakikita po natin, anumang bagay na meron tayo, anumang bagay na iniisip natin, anumang bagay sa mundo pong ito, kung wala naman doon ang ating Panginoong Diyos, that is useless. Maging sa ginagawa po din po natin. Ano man ang ating mga ginagawa sa buhay, maging may sa trabaho, sa eskwela, sa bahay, sa church, sa ministry, kung ang ginagawa po natin ay hindi naman po para sa Diyos. Ginagawa natin ito para sa ating mga sarili, ginagawa natin ito para matanyag tayo, makilala tayo.
that's meaningless. Wala pong kabuluhan. Ibig sabihin na walang kabuluhan. Kung yan ay hindi mo ginagawa para sa ating Panginoon Diyos. At nawa ang lahat ng narito ngayon, nawa ang lahat ng ginagawa po natin, yan po ay para sa Diyos. Nawa ang lahat ng mga bagay na iniisip natin, yan po ay para sa Diyos. Nawa ang lahat ng mga bagay na na-accomplish natin, nawa yan ay para sa Diyos. Ginagawa natin yan para sa Diyos. Para makaroon po ng layunin ang buhay na bigay po sa atin ng ating Panginoon Diyos. At hindi tayo masabihan na walang kabuluhan ng mga bagay na ginagawa natin. Ulitin ko po, sabi po ng mga ngaral, fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Walang ibang dapat tayong gawin, kundi magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos at sundin ang kanyang kalooban. No more, no less. Sa ating pong conclusion, sa ating pong pagtatapos, wala pong ibang pwedeng magbigay po ng sabihin ng meaning, kahulugan ng buhay, no? Kundi sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus Christ gives us meaning, the meaning in life. Kung walang kabuluhan ng buhay natin, si Jesus ang magbibigay ng kabuluhan niya. Kung walang silbi ang buhay natin, ating Panginoon Jesucristo ang magbibigay sa atin upang tayo ay maging kagamit-gamit sa kanyang kaharian. Maging kagamit-gamit tayo sa kanyang ministeryo. Including every hidden thing, whether it is good or evil. Jesus Christ give us meaning, the meaning in life. Nawa ang bawat isa ay napagpalas sa tamo ng ating Panginoong Diyos na ginagamit po ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay patuloy na ma-equip, patuloy tayo makapaglingkod ng tapat po sa Kanya. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Let us pray. Let us pray. We thank you, Father God, sa oras na ito dahil binibigyan mo kami ng ganitong pagkakataon na makapag-aral na itong banal na salita. At salamat din, Panginoon, sa salita mo na aming natunghayan, aming pong napag-aralan. Tunay nga, Panginoon, na walang kabuluhan ng lahat ng bagay na narito sa lupa. Kung hindi naman namin ito ginagawa para sa iyo. Walang kabuluhan ito kung iti gagawin lamang namin, Panginoon, sa aming pansariling kapakanan. Everything is meaningless without you, Lord. Kaya salamat, Panginoon, sa salita mo na aming napagnilay-nilayan. At nawa masuri nga namin ang aming mga puso. Kung kami nga, Panginoon, talaga ay tunay na sumusunod sa iyo. Kung kami nga talaga, Panginoon, ay may banal na pagkatakot sa iyo. Turuan mo kami, Panginoon, at turuan kami na makasunod sa iyong dakilang layunin. Hindi dahil kami ay marunong, hindi dahil kami ay mayaman, hindi dahil kami ay ganap, kundi dapat kaming sumunod dahil ikaw ay Diyos. We are created being na dapat lamang sumunod sa Creator. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong salita na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming kinokorek. Patuloy mo kaming nire-review sa mga salita mo. At binibigyan kami ng instruction kung paano nga kami dapat mamuhay sa mundong ito. Kaya salamat, Panginoon, sa salita mo na patuloy mong ibinibigay sa bawat sa amin. Nag-encourage sa amin, Panginoon, na magpatuloy kami sa paglilingkod sa iyo sa kabila ng hindi magandang bagay na nangyayari sa amin. We thank you, Lord, sa mga salita mo na patuloy namin na pag-aaralan. We thank you, Lord, sa katotohanan ng ipong banal na salita. Bagamat ito ay masakit,
ito man ay sumusugat sa aming mga puso. Salamat, Panginoon. Dahil patuloy mo kaming tinuturuan at patuloy mo kaming itinutuwid sa mga bagay namin dapat na daanan. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa presensya ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid ko na idinako mo nito, sa mga anak mo, Panginoon, na patuloy na naglilingkod sa iyo ng tapat. Bless their lives, Lord. Kilala mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Kilala mo, Panginoon, ang iyong mga pinili. Nawa, patuloy silang pagpalain pa, Panginoon. Hindi lamang na ipong banal na salita. Pagpalain pa sila, Panginoon, ng mga pagpapala na nagbubula sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, sa araw na ito. At salamat, Panginoon, sa iyong presensya na patuloy namin nararanasan sa aming pag-aaral ng ipong banal na salita. Sa iyo patuloy na pinagkakatiwala, Panginoon, ang iyong mga pinili, ay iyong mga anak, Panginoon, sa mga oras na ito. Na ikaw, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa. Ang patuloy na maggabay, Panginoon, at magbigay ng malusog na pangangatawan at makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. We thank you, Lord, sa buhay na kaloob. We thank you, Lord, sa kaligtasan na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa. And we thank you, Lord, maging sa araw na ito, na kami ay malayang makapag-aral ng iyong mga banal na salita. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa bawat isa. And to Him who is able to keep you from falling and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of thee, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to
to the glory.